pag-ibanghelyo sa bagong tipan, it did not occur as a result of some organized program. Ibig sabihin, hindi sila merong house-to-house, crusade, no? Walang ganun eh. Paano nangyari ito? The truth is, individual believers witness to people in their daily lives. Okay? Naging araw-araw na normal. Babasahin ko po isang talata. Wala ito dyan sa inyong material, pero pwede niyong i-take note, no? Let me read from Acts chapter 5, verse 42. Paborito ko po itong talata na ito. Acts 5:42. Okay. Sabi dito sa NIV, day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and preaching the gospel or the good news that Jesus is the Messiah. Sa Tagalog, araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, hindi sila tumigil magturo at magpahayag ng mabuting balita na si Jesus ang Mesias. Ano ibig sabihin nun? Exactly as it is. Way of life witnessing. At ganoon lumalago yung church kung ang mga ordinaryong miyembro ay ginagawa itong bahagi ng buhay. Now, anong susi? Ito ang susi. Yung tinatawag nating relational evangelism. Lahat ba tayo ay may pamilya? Yes. Lahat naman, ano? Nung araw may narinig ako sa mga matatanda, putok ka ba sa buhok? Ano ibig sabihin ng putok sa buhok? Walang tatay, Walang tatay, walang nanay, walang kamag-anak. Pero ang totoo, no man is an island. Lahat tayo may connection, whatever it is. Kung sakaling wala kang tunay na nanay at tatay na kinagisnan, malamang may umampon sa iyo. Di ba? O may kinilala kang naging nanay-nanayan or tatay. So, ang susi dito, pag sinabing relational evangelism, ito po ay term employed using existing relationship and developing new ones as bridges. Pag nakakita po kayo ng mga ganito, ha, lagi ko na-explain ni Pastor Jimmy, ibig sabihin niya may blank sa material ninyo, sulat niyo po yan. Okay, so para siyang gumagawa kayo ng tulay para maipahayag yung ebanghelyo. Diyan sa inyong materials, meron diyang term na France. Ano kaya ibig sabihin niyang France na yan? Well, ang ibig sabihin niyan, yan yung ating mga friends, relatives, associates, and acquaintances, neighbors, and strangers. Anong napansin nyo doon sa circles? Ha? Lumalaki. Napapalaki. Yung friends, iilan lang yan eh. Diba? Hindi mo pwedeng ilagay yung friends dito kasi hindi naman lahat ng tao kaibigan mo. At namimili lang tayo ng kaibigan. Yung relatives, pagka ikaw ay nag-asawa, medyo mas marami kaysa sa kaibigan. Kagaya ko, nung napangasawa ko, 3 lang silang magkakapatid. Eh, kami siya. So, times 3. Okay? So, lumaki yung pamilya ng misis ko. Dumami yung kamag-anak. Dahil sa akin. Okay? Then, associates and acquaintances. Yan yung mga katrabaho, kapitbahay, no? Kasama sa church, sa club, sa homeowners association, etc. etc. So, mas marami siya. Neighbors. We can consider neighbor yung kasama subdivision. Pwede natin i-consider neighbor yung taga buong San Pedro. Kaya pag sinabi, taga San Pedro, uy, San Pedro din ako, neighbor pala tayo. Pwede rin neighbor Binyan. Uy, neighbor namin, neighbor city. Mga ganun, no? So, kaya mas maraming tao. And when we say strangers, yan yung mga taong hindi nyo pa nakakasalanan. Yan. Yan yung mga taong never pa in your wildest dream na ma-i-encounter ninyo, pero in your lifetime, ipapa-encounter ng Diyos. Naintindihan po natin. Okay, naalala ko minsan, nagpunta kami ng kabundukan ng Apayao. 1992. Kasi nakita ko doon sa map na yung mga maliliit na tribo doon sa norte na nandun sa Apayao ay they belong to the unreached people groups ng Philippines.
So, missional yung heart ko eh. Bukod sa pag-ibanghelyo dito, gusto ko rin yung mga unreached people na reach. So, punta kami ron, 1992. And when we get there, natagpo namin yung tribo ng mga Isneg. Isneg, no? Hindi masyadong kilalang tribo. They have their own language. No? Nakakaintindi sila ng Ilocano, pero basit lang. Hindi sa fluent. So, pagdating namin doon, halos, pag binilang mo yung bahay, ilan-ilan lang. Sabi namin sa kapitan, pwede bang gamitin yung inyong eskwelahan? Bakit po? Gusto namin nung magpahayag ng Ebanghelyo. So, pwede bang imbitahan yung mga neighbors? Na-expect namin, siguro may 10, okay na. Ang nagpakita, mga 60 plus na tao. Sabi ko doon sa kapitan, saan po galing yan? Ay, pastor, tumawid pa po yung 3-4 na bundok. Ayan. Talagang literal palang nangyayari yun. Tapos yung mga paa nila, parang pato. Ang lalapad. Walang tsinelas. Lalapad ng mga paa nila. Talagang sanay sa akyatan at lakaran sa bundok. Walang pansapin sa paa. Here's the interesting story. Nag-preach ako. Inaaral ko yung paraan para maintindihan. Dahil they have their own dialect, Itnig yung kanilang dialekto. Sabi ko, paano maintindihan? So, ang ginawa ko, nag-preach ako Tagalog, English, in-interpret sa Ilocano, at yung Ilocano, in-interpret sa Ilim. 3 lipat. Okay? So, kung imagine niyo kung 30 minutes yung message ko, magiging ano? 1 hour. Isang oras at grabe. So, ang haba, no? Okay, now, pag nag-joke ako, aantayin ko pa yung pangalawang interpretasyon. Saka pa lang sila tatawa. Pero hindi yun ang nakaka-interest eh. Yung nakaka-interest, di gabi po yung gawain. Alas 7 ng gabi. So imagine, 1 hour 20 minutes yung sermon dahil in-interpret ng 2 beses. Okay. Kung sa Manila yan, dito sa Pasita, si Pastor, umabot ng 1 hour and 20 minutes. Palagay ko nag-uwian na yung mga miyembro, hindi na tinapos. Doon nung matapos kami, madilim na ang gabi, alas 9 na nung gabi, syempre may kantahan pa, everything eh. So sabi ko doon sa kapitan, ba't itong mga tao parang hindi pa umuwi? Sabi sa akin ng kapitan, Pastor, nag-aantay pa po ng isa pa. Alam nyo, naiyak ako, kasi sabi ko, wow, talagang totoong wow sila sa gospel. Diba? Imagine there are places, I consider them strangers. Now, cut short to yung story. Eventually, we were able to plant 2 churches. Well, okay? Because, if we're willing to follow the Lord, then we will meet strangers na eventually magiging kapatid natin sa panahon. Okay? Kaya naku, mag-ready na po kayo. Okay? Mag-ready na kayo kasi maraming opportunities ibibigay ng Panginoon. Even abroad. Yan. Pwede rin. May mga passport na ba kayo? Kumuha na rin kayo ng passport. Oo, kayo. Baka mo, pinagpag kayo kumisip. Hindi na po, hindi ko dala. Okay, meron po tayong paalala. Caution! Yan. Ano yung caution natin? The longer you are a Christian, the fewer opportunities you will have to be involved with unbelievers. Ano ibig sabihin niyan? Habang tumatagal kang Kristiyano, numinipis na yung iyong ugnayan sa mga hindi mananampalataya. Ang dahilan po niyan, you will become more involved in the church life, activities, laging puro church na lang. Masama ba yun? Hindi naman masama. Okay? And isa pang dahilan, you are lifted out of your normal contact with unbelievers. Minsan umiiwas na tayo kasi ang hirap kasama nito na yan, puro tong-its, Hindi na nakaka-enjoy. puro marites, TikTok. TikTok, ayoko na kasama yung mga yan, napapasama ako. Wow! Okay? Tama ba yun? Tama naman. Pero, we cannot totally detach ourselves with them. Paano silang makakilala sa Panginoon? Kami po ni Pastor Jimmy ay matagal nang nagpapastor. So imagine yung sirkulo ng aming mga connections.
halos puro Christian. For example, ngayon, pumunta ako dito sa Pasita, ang na-meet ko ngayon, for several hours, kayo, mga magigiting na mga manggagawa ng iglesyang ito. Di ba? So kung hindi ako gagawa ng paraan para may makilala ang bagong mananampalataya, ay wala akong masishare ng gospel. Samantalang yung mga ordinaryong miyembro, they have co-workers. Di ba? They have members, co-members dun sa club or sa fraternity group, etc., etc., na hindi namin kayang gawin. Naintindihan po natin. That's why we need to train you. Kasi kayo yung may connection doon. Now, ano ang solusyon? Diyan sa inyong notes, ang solusyon, find practical and creative way to build bridges back to unbelievers. You work diligently to get to know those people that the Lord brings into your life. Ako, ito ginagawa ko, intentional. Halimbawa, babiyahe ako punta ng abroad or Cebu, Davao, ganyan. So, punta na airport. Imbis na mag-drive o magpa-drive o magpahatid, I took a Grab. Una, mas less yung hassle, no? Pindot ka lang, although medyo mas mahal. Kasi pag tinignan ko minsan, hanggang airport, kasama yung Skyway, magigit 1,000. So pag tinignan ko, ang mahal naman ito. Pero may prayer ako, Lord, okay lang gumastos ng ganito, bring me a driver that is willing to listen to the gospel. So, pag kabuk ko niyan, ikita ko yung pangalan, I start praying. Kasi may mga 3, 4, 5 minutes, may 7 minutes na time, no, ng waiting. Nagpipray ako. Lord, pagdating po ng driver, makakonect ako sa kanya. Nung araw ko, from our place sa Caloocan, papunta ng airport, mga mahigit 1 oras. Pero dahil sa Skyway, praise the Lord, 25 minutes. Ang bilis na. So, sapat na ba yung 25 minutes para makapag-share ng gospel? Naiiway? Sapat na. Sapat na. Oo. So, pag bukas pa lang ng pinto, ito, teknik ko. Wow, ang ganda ng kotse mo. Kino-compliment ko agad. Pero huwag naman kayo magsisinungaling na yung ang pangit ng kotse sa inyo. Maganda ng kotse. Natawag mo doon insulto. Okay, so, pero usually, hindi tumatanggap si Grab ng more than 10 years old na kotse. Bawal yun. Okay, pag 10 na, hindi na pwede i-renew. Tapos, meron silang policy, laging malinis. Kasi may rating po yan. So, kaya mabango, malinis. Minsan may pakindi pa yan. So, I compliment. So, when you compliment them, syempre yung driver matutuwa. Baka bigyan ako ng nito magandang rating. So, at least, willing silang makipag-converse. And so, I will start and then sabihin ko sa kanya, ano bang kotse na to? Sarili mo o nagbaboundary? Minsan masabihin, ay sarili ko to, sir. Ang 1 taon na lang. Ayan, matatapos na. Ang kasunod na tanong nun, sa sukatang 1 hanggang 10. So kung nakapag-ii, alam niya kagad ang gagawin, no? Sa sukatang 1 hanggang 10. Kumusta naman? Paano mo susukatin yung iyong pagiging Grab driver? Ay sir, siguro po mga 8. Uy, bakit mo nasabi? Kasi po patapos na ito eh. Bahala ko po next year pag natapos, kukuha pa ako ng 1 unit. Yan. I-enroll ko ulit sa Grab. Wow. So, ibig sabihin, it's good, no? Okay, getting better. Ngayon, sabihin ko sa kanya, ay, natutuwa ako sa iyo. Nawa mangyari yan. Sa palagay mo, Kuya Grab driver, kung isasali natin ang Diyos dyan sa plano mo na yan, magkakaroon kayo ng katuparan yan. Tataas pa kaya yung 8 magiging 9 or 10? Ayoko naman, sir. Madalas gano'n no? Positive yan no? And then, from there, ayun na, diretso na yung hanggang sa may percent yung gospel. Usually, pagpasok ng NAIA Expressway, nandun na ako sa naging makabuluhan pa ng mga naibahagi ko sa sabi, ay, opo sir, kinikilabutan po ako. Tapos, mamaya, ang pinakamahalagang tanong ng Diyos sa iyo ngayon, nais mo ba tanggapin ang regalo ng buhay na ulan? Tapos, ililid ko na yung tao sa panalangin. Bago ako bumaba, nakapanalangin na kami para tanggapin niya yung regalo ng buhay na wala. Okay? Pero yung tingin niyo sa akin, parang tinatanong niyo, Pastor, pumikit ba
yung driver nung Siyempre, pumigil. Siyempre hindi. Kaya nandito pa ako eh. Ayan, okay? Pwede naman ho yun na hindi na pumikit or you stop somewhere kung pwede, then saka mo siya ilid sa kanila. So almost always, minsan naman, doon sa lugar namin, sasakay ako ng tricycle. Pag sasakay ako ng tricycle, ayoko doon sa cab. Gusto ko back ride. Kasi pwede mo, Brad, kumusta ang biyahe? Di ba? Ano yun eh, parang feeling close ba? Ha? Tapos kumusta. Minsan, kung ang bayad, 20 pesos, sobrang ko ng konti. Bigay ko 30 or 40. Ay ba eh, meron ba tricycle driver na magagalit? Wala, no? Sabi niya, gano'n dito ah. Pag gano'n, tinatandaan nila. Kahit hindi ka naman sasakay, paparahan ka. Sir, sakay na kayo. Ay, hindi. Maglalakad lang. Eh, sumakay na kayo. Ang nangyayari, nagiging witnessing opportunity. At ang maganda nun, hindi siya makatanggi. Bakit? Naka-backride ka. Diba? There was one time, meron isang tricycle driver na share up ng gospel. Tapos, he accepted the gift of eternal life. And then, matagal kami hindi nagkita. Tapos, ang araw, napasakay uli ako sa kanya. Pagsakay ko, sabi niya, Kuya Ray, may problema ako. Oh, bakit? Yung aking misis, nanlalaki. Could you imagine, out of the blue, na-share kayong gospel, matagal kami hindi nagkita, but this person, meron pala siyang tiwala. At alam niyang ikaw pwede niyang pagkatiwala. So, on our way, bago ko makarating doon sa pupuntahan ko, naging counseling session. And I was able to follow up and pray for that person. So, ibig sabihin, gagawa tayo ng paraan. Hindi siya automatic. Kinakailangan maging creative tayo. Okay, now, next point is the occasional witnessing situation. Maximizing the witnessing opportunities that exist within your network of relationships, it requires an alertness for the occasion that lends themselves to introducing the gospel into the conversation. Naalala niyo si Philip? Yung devotion? Alerto ba siya? Alerto! Pinapunta ng Diyos sa Samaria. Nangaral siya, no? Alerto siya eh. Tapos, nagbabiyahe na naman siya. Sabi ng Lord sa kanya, huwag dyan, dito ka. Sumunod ba siya? Sumunod siya. Hindi niya alam kung anong mangyayari, no? Sunod siya. Tapos, nakita niya yung Ethiopian yun, no? Sabi ng Espiritu sa kanya, sabi mo, o napansin niya, nagbabasa ng Book of Isaiah. O, ang tanong niya, naintindihan niyo po ba yung binabasa niya? Ay, hindi. Pero kung may magpapaliwanag, maintindihan ko. Sumakay siya sa chariot, in-explain niya. That means the person is really alert. Okay, now, ngayon po na natitrain kayo sa iyo, yan ang isa sa ipag-pray. Lord, make me alert. Kasi marami sa atin, hindi alerto, ang daming oportunidad na palalipas. Hindi ko alam kung naikwento ko kila Pastor Jimmy during their training sa Tagaytay. Pero, doon sa aming tinitirhan, nung araw, meron kaming kapitbahay na 92 years old. Pangalan niya si Nanay Maria. Pag Monday, maluwag yung schedule namin mga pastor. So, dahil yung wife ko, during that time, nag-work. So, pag Monday, I took the opportunity to do the laundry. Meron namang washing machine. Tapos, sa pagitan ng bahay namin at ng kapitbahay, yung pader, ganyan lang kababa, tas cyclone wire. Ibig sabihin, nakikita yung kabila. Okay? Nung unang punta ko doon para maglaba, tumitingin sa akin yung matanda, si Nanay Maria. Tinitignan-tignan akong gano'n. Tapos di siya nakatiis, siguro mga pang ilang linggo, miningiti-ngiti ako. Sabi niya sa akin, Putoy, ay, Nay, kumusta po? Sabi niya, nakakatuwa naman, nakakakita ng lalaking naglalaba. Sabi ko sa kanya, may washing machine naman po eh. Kung wala ho yan, handa ako magpalo-palo. Yan. Natawa siya. Dahil salita, we connected. And then si Nanay Maria, nagkwento. Sabi niya, alam mo ba, dito sa lugar natin, kami ang kauna-una nagkaroon ng washing machine. 92 years old, nagyayabang pa. Siyempre, hindi niyo papatulan, di ba? Sabihin niyo na lang, ay talaga po, ang galing naman. Eto ngayon, every Monday, nagkikita kami. At ang kwento ni Nanay Maria, pare-pareho.
palaging, ay alam mo ba, Utol, dito sa lugar natin, ang unang nagkaroon ng washing machine, kami. Ay, ganun po pa. So, laging ganun. Kahit 100 times ko na narinig, ganun po ba? Ngayon, isang araw, si Nanay Maria absent. Tanaw ako ng tanaw, walang Nanay Maria. Malungkot din palang hindi mo marinig yung kwento ng washing machine. So, makita ko yung anak, sabi ko, Ate Delia, nasa si Nanay Maria? Naku, Pastor, may sakit, hindi po makapaglalakad. Nalungkot ako, sabi ko, pwede po ba puntahan ko si Nanay? For the first time, nag-cross ako ng bakod, pero may permiso. Pagbukas ko ng pintuan, nakita ko ni Nanay Maria, tuwang-tuwa si Nanay Maria. And for the first time, I was able to share the gospel to that old man. Hindi washing machine ang aming paksa. Dahil nakinig ako ng nakinig kay Nanay Maria, ulit-ulit ng kwento. Siya naman ang nakinig sa akin. And she came to know. Makalipas ng ilang taon pa, si Nanay Maria ay kinuha ng Panginoon sa napakamurang edad na 98 years old. Napakaagang kinuha ng Panginoon. Sayang, 2 taon na lang. May incentive na sa Pastor, gobyerno. Roldan, nakakuha 100. Ay, talaga ba? Wow, congratulations. Pag-trip naman ang Jollibee dyan. Yeah. Hindi ang matutuwa dun, mga apo eh. Hindi naman yung lolo't lola eh. Anyway, the point is alertness. Yes. Di ba? Sensitivity. Dapat sensitive. Alam natin yung pag may oportunidad, then do it. Ito, just recently, doon sa aming garahe, yung gate nasira. So nag-hire ako ng welder. Kaya kong mag-weld, kaya lang nasira yung aking welding machine. So nag-rent ako ng, dumating yung welder, and then sabi ko, ito na gawin mo. May mga pinadagdag ako kasi para hindi sayang yung trabaho. Imbis na isang bukas na gano'n, sabi ko, pwede bang pakibakli mo, lagyan mo ng bisagra para mas maliit yung tupi. Okay. So, umabot ng 4 na araw yung paggawa. On the 4th day, ay hindi ako umalis ng bahay. Ako yung kasama niya. Kasi yung first 3 days, tuwing tanghalian, yung welder, tumatakas. Ayaw kumain. I mean, nahiya siguro, binibigyan ng pagkain, hindi kinakain. So, nung pang 4th day, sabi ko, ako ang bantay, kaya ako lang nandun sa bahay, umalis lahat yung mga kasama ko. Hindi ako papayag na hindi siya kakain. Kaya ito na, ginawa ko, kumain ako ng nauna. Nung oras ng kainan, nilatag ko na doon sa table, tapos sabi ko, Rio, kain ka na. Ako nag-attend, Alex. Sabi ko sa kanya, nandun na. At wala naman ibang tao dito, tayong dalawa lang. Punta ka doon sa table. So, wala siya nagawa. Punta siya sa table. Habang kumakain, kumusta ka na, Rio? Tagal ka na nag-welding. Ay, opo, sir. Saan ba kayo? May asawa ka ba? Yung ginagawa natin, no? And then, mamaya-maya, sabi ko, sa sukatan isang kausap. Yeah. Pag pinasok na yan, sa Jimmy, no? Hindi niya alam yun, na yun ay bridge na natin. Sa pagiging welder, paano masasabi gano'n ka tagumpay o ganap yung, sir, mga 6 lang. O bakit naman? Kasi gusto ko sana magkaroon ng sarili kong shop. No? Ngayon, no, on call lang ako pag may tumawag. Kung may shop, may regular. Mga ganun. Sabi ko, pasasaan ba pag hindi ka tumigil ng pagsisikap, mangyayari din yan. Pero naisip mo ba, sabi ko sa kanya, kung isali kaya natin ng Diyos dyan sa plano niya, palagay mo, tataas ba yung 6, magiging 7, at mangyayari ang plano? Ayaw po naman, sir. So, madaling salita, nung matapos siyang kumain, tinuloy ko yung presentation ng gospel, and then for the first time, si Rio tinanggap yung regalo ng buhay. Amen. Tapos, masaya kami. Sabi niya, pagkatapos kong i-share yung gospel, sabi niya, yan pala yung sinasabi ng kapatid ng misis na yung naintindi. Ibig sabihin, may mga nag-a-attend na sa kanila dati, dinideg man nila, and when they hear a clear presentation, then they appreciate. See?
we need to be alert in all occasions, kahit na panahon ng pagpapahinga, etc., etc. Now, yun daw kung alertness na yan will allow us to find some type of springboard into the gospel. Pag sinabi pong springboard, parang kagaya nung nasa swimming pool ka, ang tawag natin yan, jumping board, no? Sa swimming pool, although hindi na uso ngayon yan kasi marami natin disgrasya dyan na mga hindi professional. Sa gospel presentation, pag nakikipag-usap tayo, kung alerto tayo, minsan may nabanggit siya, and from there, yun pwede ng talunan para ma-share yung gospel. Naalala niyo yung uncle ko kanina, nasabi niya, bakit masaya kayo kahit hindi naman kayo mayaman? Springboard yun. Di ba? And when you converse with people, laging dapat alerto ka. One time, ito, like kung ginagamit na illustration kasi talaga hindi ko makalimutan na ang sayang karanasan mo. Sa airport, nag-aantay ako dun sa Cagayan de Oro City, pabalik ng Manila. And yung airport at that time sa Cagayan de Oro inaayos. So very uncomfortable yung settings dun sa boarding area. Naghanap ako ng area na where I can sit comfortably. Maya-maya, gang chair. So may mga bakanting ganyan. Nagpipray ako, Lord. Alam ko na nais mo itong mga ilang oras ko pa dito. Kasi maaga ako nandun eh. May makausap man lang kung may percent yung gospel. Tapos, pag nilingon ko dun sa pintuan, yung boarding area, may pumasok na mama naka-coat. Tapos, may dalang attaché case. Maputing mama, parang foreigner. Ito mukhang Japanese. Then, ipipray ko, ito ba yung Lord? Amen, lakad yung mama. Ilang sandali lang, nasa harapan ko na. Sabi niya, is this seat taken? Oh, it's vacant. Sabi, you can take it. So, umupo siya, exactly, sa tabi ko. Kasi, tumatiming na ako ngayon, no? Paano kung sisimulan yung usapan dito sa mama na ito? Pinatong yung attaché case sa lap niya, binuksan. Ako naman medyo... Masama ba yun? Tingin ako ng konting gano'n. Pagkita ko pagbukas ng attaché case, ay, hopya? Sabi ko, Japanese ito. Bakit may hopya? Pero pwede naman hopya hapon. Pero hindi hopya hapon yung nakita ko eh. No? Yung pang-Chinese na hopya. So binuksan niya, kinuha yung hopya, pagkatapos tumingin sa akin, sabi niya, gusto mo? Praise the Lord. Kasi nag-iisip na ako paano sisimulan eh. Dahil inahalungkat ko na yung dictionary ko eh, para hindi ako kapusin eh. Pilipino, sabi niya, gusto mo? Ay, sir, thank you po. Kakatapos ko lang mag-merienda. And that's part of the conversation. Okay? Then sabi ko sa kanya, sir, are you going to Manila? Sabi niya, ay, oo. How about you? Sabi ko, Manila. Saan ka sa Manila? Sabi ko, I'm from Caloocan. Sabi niya, oh, coincidence. Sabi niya, Caloocan din ako. Sabi ko, we're in Caloocan. So, immediately, we got connected. Siya sa North Caloocan, ako naman, South Caloocan. Kung familiar po kayo, mahaba yung Caloocan. Nasa sandwich ng Valenzuela at Quezon City. Okay? So, North Caloocan siya, South Caloocan ako. And then sabi ko sa kanya, sir, anong ginawa niyo po dito? Nag-tour sa Cagayan de Oro? Sabi niya, hindi. Nag-speak ako sa 2 conferences. Sabi niya, conference ng mga young inventors. Sabi ko, anong po bang inyong profession? Pakilala siya. I'm Dr. Antonio, former Dean of Adamson University. Tapos sabi niya, binalik yung tanong, how about you? I'm Pastor Ray Betsaida. Ba't ka nandito sa Cagayan de Oro? Pareho po din yung I speak to conferences. Cagayan de Oro and Pagadian City. Okay. On what subject? Kasi siya, yung inventors eh. Sabi ko, religious matters. Sabi niya, you know what? I'm always curious about the people na kagaya mo. Sabi ko, bakit kaya? Tapos sabi niya sa kanya, bakit po? Ba't po kayo curious? Sabi niya, alam mo, I'm a Marian devotee. Ibig sabihin, religyoso siyang tao. Okay? Pero ako naman, isip ko, anong connect nun sa akin?
No? Parang, anyway, so, tapos nagtanong na siya ng nagtanong, bakit ako nagpasto? Siya nagtanong. O, di, binigyan ko ng sagot. Until later, di, tanong siya ng tanong. Paano ninyo sasagutin? Eh, di nyo kaharap ninyo eh. Baka ibagsak ako. Tapos madalit salita, later, ako naman yung nagkaroon ng chance. Kasi yung curiosity niya, na kuha ko ng springboard, na I share the gospel. Nung tinatanong ko na, Dr. Antonio, does this make sense to you? Oh yes, it really makes sense. Ganda nung share mo. Dami kong natutunan. Yan. Nung tatanungin ko na, would you like to receive the gift of eternal life na? Biglang, all passengers bound for Manila via Philippine Airlines, you may now board your aircraft at gate number 2. Sabi niya, oh, yun na yung plane ko. Aalis na siya. Oh, Dr. Antonio, sorry. Sabi niya, can I just pray for you? Madalit salita, hindi ko na siya na-lead dun sa commitment, so I just pray for Dr. You see, there are times, you just take the opportunity of the springboard. Kung ano man yung maging matapos man o hindi, ang mahalaga sa mga tayo. Ay, tinihan po natin. Ako naniniwala, yung word ng Panginoon will not return void. Hindi mababaliwala. Excited ako na one day sana mag-cross uli yung landas namin at makita ko nagkaroon ng bunga yung binahagi. Okay? So, tuloy natin.